Ang airport ay isa sa pinakamadramang lugar sa isang bansa. Saksi ito sa mga huling yakap at halik ng ina sa kanyang anak bago mag-check-in. Rinig nito ang mga huling bilin ni tatay kay Junior na magpapakabait. Ramdam nito ang pangungulila na hindi pa man lumilipad ang eroplano, nais na agad bumalik. Pero ang kwento ay nagsisimula pa lamang sa paglipad ng eroplano. Ano ba ang mangyayari pagkatapos ng mga iyakan sa airport? Samahan niyo ako at ating alamin. Ano na ang mangyayari ngayong online na lang si tatay? Ingat ka. Sinampal ako ni Iya. Marunong sabi ba naman sa akin? Kung papakinggan, para bang normal na kwentuhan lang ng isang pamilya. Ngunit sa tagpo ito, ang mga nagkikwentuhan ay may dagat na pagitan. Milya-milya man ang layo, nagagawa pa ring tawanan ni Mang Minandro ang mga kinikwento ng pamilya niya. Sa Abu Dhabi nagtatrabaho ngayon si Mang Minandro. Para mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak, nagkakasya siyang sa computer screen na lamang makita ang pamilya. Ang bunsong anak nga ni Mang Minandro, sa computer screen na lamang din niya unang nakita. Buntis pa ako nung pumunta siya ng Abu Dhabi. Buntis ako. Nanganak ako, wala siya. Ramadan, di ba? Kaya naman si Baby Lia, nasanay ng computer screen na lamang si Daddy. Ay, nung una ayaw, nung pagdating ng tatay niya, ayaw niya. Tapos, nung lagi siyang inaano ni daddy niya, yung nilalaro-laro pagkarga ko. Nagustuhan din niya yung ama niya pag kinakarga siya. Si FJ naman na kuya ni Lia, mas madalas pang kalaro ang computer, kaysa kausap ang tatay niya. Yung daddy, pag kalakaso ko dati ko, mga 1 to 2 hours lang. Pag naglalaro, buong araw. Dagdag pa niya, nakakapag-chat lang daw sila kapag nakakahiram ng computer ang tatay niya. Iniwan kasi ni Mang Minandro sa mga anak ang sariling laptop para magamit nila sa pag-aaral. Isa si Mang Minandro sa mga kung tawagin ay bagong bayani. Sa mga padala niya at ng iba pang mga OFW, nananatiling nakalutang ang ekonomiya ng bansa. Ayon sa talaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot na sa 9.6 billion ang napapadalang remittance ng mga OFW mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Kung ikukumpara sa 9 billion na remittance noong nakaraan, mas mataas ngayong taon ng 6%. Si Michael na 6 na taong gulang pa lamang, pamilyar na sa konsepto ng pera at padala. May pera siya madami. Nagpapadami siya sa barko. At binibigyan pa si mami ng pera, nagpapadala pa. Isang sima ng tatay ni Michael na ngayon ay nasa Nigeria. Sa murang edad pa lamang ay sanay na siyang nasa ibang bansa ang tatay niya. Nalulungkot ka ba kapag nagbababay na si Daddy? Hindi. Sina Baby Lia, FJ at Michael, hindi tulad ng ibang bata, lumalaki at nagkakaisip silang hindi kasama ang kanilang mga ama. Kailangan nilang makontento sa isang computer screen na hindi mahagkan o mayakap. Walang tatay na kalaro o tatay na aalalay sa bawat hakbang. Kailangan pa nilang maghintay sa 3 salitang lalabas sa screen. Tatay is online. Ito si Jam Pagsuyoin at iyan ang online tatay. Isipin ko na lang.